7. Mag-discount kita doon ng kaigsunan, pinigtawag o mga pulong na ikan sa umahan. The best words from a loving Father. Okay. Actually, naman nila, kung kaya Proverbs, yun nila natulog kayo. Ito naman. Okay. Responsible ito ni Basama. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Verse number 3. Gusto po niyo basa. Amen? Ako makabasa yung Bible. Sa mga sinawagin. Verse 3. To receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. Verse 5, a wise man will hear in an English learning, and man of understanding shall attain unto wise counsel. Verse number 6 and 7 together. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, and the most despised wisdom and instruction. Kaya ating Lord. Yun ay Bible na mabasa ay ipagsuba. Angkod sa among panahon, among nabasa, among kamanilhan, pinagi sa tulong ng Diyos. Lord, I pray na biligan ka among mainhan, dili among sa among isulti na po sa uman na ikaw ang Diyos na may bumaon, ikaw ay Diyos na nagkatunan ka na. Lord, layo ka sa kinabuhi, bless the person in Jesus' name, amen. Layo paglingkod, kakaigsunan sa ramang Isbino. Okay, ako may sa ibasa na ito ng Proverbs, mga panutihon. Ini mga ipangsulat diri, ang sulatan ni Mao si King Solomon, the King of Israel. Kali niya, ang sa tumayon niya, para sa kuha, I believe nga, iyan yung nasulat, kanapit taon, igulang na siya. Iyan lang nabati pa nga, para bilib na siya, hindi siya magbugay ng inibutanan. O sa iyahang mga experience, sa iyahang na sinatin sa kinabuhi, sayang bilib niya isulat. Diba? Dahil diba, ako isa may mga senior dito. Diba kita mga senior, diba, daghan tagpamahay, dili. Dilo, no? Daghan tag mga pagmahay, daghan, dito kayo ang tamayong kung ibalik pa lang ang tuwing sa una, naanata kay bukod. Ano ba, no? Pero dili naman ang makuha, dili naman ang mabalik na ito ang panahon. Dili naman mabalik. So, si Solomon, I believe, ang iyang ihibo para ma-minimize or stop o diba? Iyang usay ang mga experiences sa iyang kinabuhi, iyang isulat para ang mga tao na nagsunod, nagsunod, pwede makakuha conviction, pinaagi sa iyang mga sayings.
justice and equity, to give subtlety to the simple, and the young man knowledge and discretion. So doon ay mga words nga atong itutang, atong isip ato, inuman karong lugar. So, una sa tanong nga kaigsunan, sa atong pagkinaboy ang ikalibutan na kailangan pagkatutan niya, number one, knowledge. Amen? Kaya nga naman, ang word pasabot sa knowledge, meaning nakakay nasairan, knowledge may tungkol sa Ginoo, knowledge sa kinabuhi ka ng kalibutan na. Mga kaigsunan, salamat sa Bible. Kaya ang Bible, mao ang source sa knowledge. Gani, direkta kay Balo, ikuha ang word na science or science, meaning the facts, information, and skills acquired by a person through experience and education. So, kung mag-iskuta o knowledge, or alam, or kahibalo, may tungkol sa Diyos, mga kaigsunan, dirigita sa Bible. Amen? So, the verse number 97, in the Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, kung gusto ka, insakto nga kahibalo, may tungkol sa langit, sa impyerno, asa ka din kagikat, asa ka padulong, kung sa kanayan mong buhatong mikros buhay pa ka, hinahanap ka knowledge, hinahanap ka kahibalo kung sa una. So, kung huwag kay kahadlok sa Ginoo, huwag kay kahadlok sa Ginoo, huwag kay insaktong motivation, o huwag kay insaktong gear, nga nung saan mo pag, kung sa insaktong knowledge, actually ba, ano mo gani? Sayang ang atong ginabuhi. Nga din, ang imong time na nausik ko kay ang imong gitagaan panahon ang knowledge nga way pulos. So, wala kay ganansya dahil sa imong kinabuhi. So, ang Bible nagsulti mga kaigsunan, kung gusto ka insaktong yung knowledge or knowledge nga mahimuot ang Ginoo, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Una yun, mao nga naadyo kay kahandlok sa Ginoo. Sabot mo ng fear of the Lord. Ang fear of the Lord, ang kahandlok, wala na pagpasabot niya, magkurog-kurog ka. Nga, daladay Ginoo, pagbanday ka, Hindi, the word fear of the Lord meaning doon na kayo respect, doon na kayo respect and worship. Na kay gitahod sa iyong kinabuhi. Kining ito ang respect o kining kahadlok o respect. Sometimes, doon na kay respect sa iyong papa, na kay kahadlok sa iyong papa, pero wala kay respect. Example, ano yung sa tao nga wala siya respect sa iyong papa, yan kahadlok siya, wala sa papa, pero wala nga mo siya magnaroon sa iyong kinabuhi. Diba? Pero, kung doon na siya kitawag respect, meaning yan kita rin yung kinabuhi kayo, naaalabas sa papa. Amen? So, kwenta ko, ako nakita din sa Bible, the fear of the Lord, kung gusto ka makaano ka, insakto yung knowledge, na agad sa kasing-kasing, doon na kay kahadlok sa Diyos. Amen? Ako, magkakaigsunan, na bata, gini, doon na may kahadlok sa Ginoo. Kaya gingon ko na ni Mama na naagyo Ginoo. Then, pamoros gali na mo sa una, maala na nga sa kanan. Sa'yo, mag-awa ng binuangan. Ginawa na ka, nanitihan, hindi ko kabaga, aron mabuhit ka. Binuangan na naman sa una. Tahan mo sa Mama, Papa,
sila kung bakit mag-una, hindi mo kumuha ba? Nauna, mutihan, hindi makabaga, nakakakawaga, Pero mahito ko sa Ginoo, may mga si Mama sa una na, ayaw mo, isa ko lang pero naay Ginoo, nagtanto ninyo. Huwag nila, Mama, Papa, kayo. Sige na. So, naagit pero wala may saktong knowledge, wala may saktong kahibalo, asa may padulong. One day, doon na sa kababay, nangyari sa akong balay, nga sa co-worker sa Bible Baptist Church, 5 Katipunan, Zulu City. Iyabi ka ito nito, kay Baptist man to si akong Sister Rose Maminda, ipalo ako niya, o iya kong istoryahan sa knowledge, mahitungod sa o bumatay ko asang panulong. Siya dapat kayo knowledge. Kung mamatay ka, siguro ka, yung ka lang naman sa langit, iko ambot lang. Ya, gusto ko man ang saying nga, ambot lang sa mukho. Ilan sa langaw. Anak daw? Pero lang ako ipay. So, hindi nga, para sa kuha, kuna ba din? Siya nagdawat na kanyang gusto kayo mong manaluwas. Iko atag do, kaya lang, gamay ko. Dawat ko sa Ginoo. Siya sa ato pa, nagdawat ko sa Ginoo. Makahigalo na kakasa itong kalagalo. O manipapil. So, yan kong explain na nila. Sumong kayo kay kadala niya, sa usap si Mana, kaduha siya magto. Anto nakaiwan ko nga, naibog dala ni Bayana sa buwan. Bako na ba niya na mati ako na ko. Makuha na ni Pumaro tayo, Tapos dito sa buho, Basta, nagawin na ko doon. Pero wala niya, hingnan ko niya, panalitan na matay ko. Kahibalo ka. Kahibalo ka. Meaning, I need knowledge. Nakahibalo ka. Na maapakas langit padulong. Unang wadyo. Ang pinaka-importante kayo sa itong kinabuhi, kayo pagkakaisunan, kining knowledge nga. Inikamatay na to, asa na padulong. Kaya ang isulti sa itong papa, mama, o sa itong religion sa una, nga inikamatay na to, maabot sa purgatorio. Dito ka sa purgatorio, kung kahon ka nito, ang magsulot purga, pagajian ka, para masala ang imong sala. May nagdagang kayo mo pangaji ninyo, kanya sinsino ng pangaji. Pero marabawa ko yun. Bisa kang mananaptan, wala ko kayo sa kibaw ka sa panulong. Akong mama, mananaptan na akong mama. Makataghan na yung gihapuan mo. So, malangit ka nila, ay amot lang basta kayo. Lustos, pisos, kada kalag sa una. Ako na kayo mo sa una, pisos. Mga kaigsunan, do you have knowledge na kay-kay-balo sa imong kalag sa langit? O nakibalo ganiga sa lamang Ginoo. Amen. Mo ni magdala na to o magdala na to kanasig mupadayon ko alaga sa Dios tungod sa kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato. Yung na nahimot ang anak sa Diyos sa diyang magdawat ni Kristo, that is knowledge, that is information nga diin nakuha nato gikan sa Bible. Mga kaigsunan, importante kayo ang kahibalo. Kaya nga kung huwag kay kahibalo, huwag sa kay di mao ang imong trabaho. Kung bati kayo ng huwag kay kahibalo. Nadaan ko sa kanan, di manimandan. Ang amo na kayo nahibaluan, ang sakinan, ang nalit sa kinanghibawan, ang sakinan, di manimandan. Pero kung ang saan na hindi manimandan, huwag mo kibalo, dagang karong mga tao. Ganito ilang kinabuhi, wala ka mag-anda. Wala na tumbuh sa ilang kinabuhi, wala sa kibalo sa direction sa ilang kinabuhi. Pero hangtod sa hangtod mamatay sa wag nila kita
Amen? Knowledge. So, ang verse na niyo mga kaigsunan, sige sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Dahil sa Proverbs chapter 2, verse number 3. Proverbs 2:3. Sige sa Bible, if thou press after knowledge, kung imo ito kurong ipangita si Master na kasi knowledge, kung knowledge, pagi ko, meaningan, na-on ko na imutuyo ba, sa kinabuyo, kung sa knowledge, and lift this up thy voice of understanding. Verse number 3, sunod verse. If thou seekest her as silver and searchest her as for hid treasure, ang mga sabot, naaba sa imong kasing-kasing o mauna na kay gusto mong daghan may baruan sa Lord. Muna ka, masayo ka sa school, muna ka magbasa ka Bible, para daghan ka knowledge, na kay daghan may baruan. Karong sa mga iko, nag-study ko about binibitaw mo saan pag-away ng negative thoughts. Kaya naamagin sa itong mind, negative mind na ito mga. Kanang pagkadato, para relax ang mga disunti o gibuinas. Maugalay kong istadihan ko. Maunay ako, ginigita ko mga... So ako lang istadihan, knowledge ko ang lala. Pero ako nakita mga kaigsunan, dili na sa gibuinas kung sa diya, hindi pinaagi na sa number 1 na kay knowledge. Ako mo? Uy, pabina mo, ako na nagisigid, ha? Ayaw pagtuo, nga madato mo, milyonaryo mo, pinaagi sa pinagro. O pinaagi sa kinagitawa ko na swerte o sa buinas. Uy, kinaharan mo knowledge. Possible na yung upo. Amen? So, kung asa mo ka makakuhaan number 1, mga kaigsunan, hindi mo ikanal na kay knowledge about money. What is money? What's about money? Amen? Daghang gabon sa awat at utog na mayroon nga ibuinas na siya, ibuinas na siya, kaya nakabana mo pa, ibuinas na siya, kaya kasawa, ibuinas siya, kaya yung papa, hindi na pag-ibuinas siya. Amen? Example, gusto kang makibalo kung sa pag-ayaw sa kilan. Nag-iskwila ka. Kailangan kang knowledge sa pag-iskwila, sa pag-bubuan, pag-ayaw sa kilan. Kung gusto kang computer, kailangan kang knowledge, ikaw nag-iskwilahan. Kung gusto kang mahimong doktor, ikaw nag-iskwilahan na, mahimong kang doktor. Ang kautan na, nag-iskwila ka, mahimong kang milyonaryo. Wow. Ako mo niya? Din sa may tao ko ron nero. Diba? Ako nagisingit. Din sa may tao ko nero. Nga may mga nga, tuntag, di mo inasunod ko para mahimo kong doktor. Tuntag, di mo inasunod ko, mahimo kong attorney. Okay ba na? Ang pagmata niya, nahimo niya siyang attorney. Wow! Iskwilahan na. Iskwilahan ba rin mo kung mahimo kang milyonaryo? Wala. Wala mo juga mga milyonaryo. Milyonaryo meaning mo. Singit lang na ba yun? Knowledge mo lang. Knowledge. Amen? Knowledge lang. Verse number 5, it says, then thou shalt understand the fear of the Lord and find knowledge of God. So verse number 6, for the fear of the Lord giveth wisdom out of his mouth, knowledge and understanding.
So, gikan gid sa Ginoo, mo na nga muna kay time, faithful ka, prayerful ka, dugo ka sa Ginoo, kaya siya may source. Amen? So, number 7, 1,000, number 7 kayo kanina, verse number 7. Verse number 7, he laid up sound wisdom for the righteous, he is the buckler of them that walk uprightly. Okay, verse number, ganito sa suring word, hindi itawag. Inalang ka sa butanin. Understanding. Sabot magbita ng word na understanding. Understanding ka na partner pastor. Understanding ka na siya pastor. Pero niya, ato nga apply sa puro nyo. The word understanding means the ability to understand something. The ability to understand. Nakakabilidad na masabtan. Ang pumunta na sa termahin ko. Doon na ba kayo pagpaningkamon, you can understand about God, you can understand the nature of God, you can understand the character of God. Imo ba na ang naabala sa inyong mind kung sa may kinaya sa Ginoo? Ang pagutan na, asa ka magkuha o kung saan mo masabtan mo kung sa mga pamaagi sa Ginoo sa iyong kinabuhi. For example, doon ay tao galing, ako yung follow-up siya. Fred, wala na ka magsimba. Bili mo sa ikatarungan, orang manggahan mo gusto. Sa oras, nag-faithful ko, nag-offering ko, nag-dili ko sa ito, bibro ko sa pastor, ito, grabe niyo na ako. Kaya karoon, asa naman siya ka? Maoray ka hapon. Muna yung understanding. Nga mag-faithful siya sa Ginoo, isang daan sa Ginoo, apil siya kumar, apil siya visitation, apil siya God, nag-faithful siya. Pero para siya, maoray ka hapon. Muna yung understanding, na muna yung sabtan. Pero para sa ko ang mga kaigsunan, hiling Ginoo. Kailangan ka ba kung sa'y kinaya sa Ginoo, kung sa'y iyong banasan, kung sa'y dili na gusto, kung sa'y gusto niya. Kailangan ay mula sa utol. Kalawa, kung sa'y nahitabo sa iyong kinabuhi ka mo, nga nang iyong anak ka, nga nang iyong anak iyong respond sa trabaho, sa dunay problema, kung nga nang iyong anak ang iyong kinay, nga nang iyong anak ang iyong padahal sa diyan mo na kay problema, mo na iyong mo na iyong nasabtan. Mo na iyong itawag comprehension. Pero kung magbasa kag Bible, sabihin mo, once na mabasa kag Bible, magbasa kag Book of Proverbs, makoreksyonan ang imong dili mao nga panguna-una. Amin naman. Ayaw pagbasa sa Bible mga bersikulo, nangita kag bersikulo nga muhaong sa imuhang batasan. Kini, ganahan kayo yung bersikulo. Wow, iko, ito si parihan. Iko, ito ang singan. Iko, ito sa pastor. Iko, ayaw pa ito. Pangita ang bersikulo. Pangita ang bersikulo, may ibuka. No? Amen? Pinay ko dito. Ito ako sa loob. Amen? Mga kaigsunan, kung may mong understanding sa nahitabo mo, kung may understanding ang mag-i-allow na sa Ginoo, kung may understanding mo ang na verse. Example, katong lecture kanina about tithing. Ang understanding sa uwan, once nihatag sila, para sila nakuhaan. That is their understanding. Pero para sa ako ang mga kaigsunan, once I give, sa diyang nihatag ko, mga kaigsunan, doon na may blessing, doon na joy.
Proverbs, understanding. Proverbs chapter 1, verse 5. Proverbs chapter 1, verse number 5. Begins here. Lay it up sound wisdom for the righteous. He is the buckler of them that walk upright. Proverbs 1, 5. A wise man will hear and increase learning. A wise man, a man of understanding shall attain a wise counsel. Kaya kami na, a man of understanding shall attain a wise counsels. Kasi ba't masabot? Kung isakto ang imong pagsabot, anak ng versikulo, isakto, mo inline yun na sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw mo hatag o understanding, anak ng verse, nga mo supak kas kabubuton sa Ginoo, supakit. For example, ikaw na Marco. Hebrews chapter 10, verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Sabot-sabot, ayaw biyahe ang pagpanagtigong. Kauban sa mga ayaw biyahe ni. As the manner of some is, for example, kamu nagtanaw rin sa live, ng mga tarungan mo sa mga nag-live ko ng pastor. Wala di mo i-apply ng versikulo nga not forsaking the assembly of ourselves together. Imong gibiyaan ang panagtigong. Diba? Mo nang manig kita, mahalag na apay live niya sa niya, manig kita. Kung lagi mong understanding ang versikulo nga, okay raga, mag-anak. Ako mo na istoryahan, wala dito taming ba? As the manner of the sun is, yun na, as the man, mo nagibuhat sa pan, kanang batasan na nili mo ang pinog, simba, sa una pa ng batasan. Kapit na mo balik ang Ginoo. Before mo sa Ginoo. Proverbs. Meron ko naman. In Proverbs chapter 2, verse number 1. Tuloy mo niya ang Proverbs sa pinama. Tanawa ka niya ang buong Proverbs. Chapter 1, iyang get-res gina, my son. Ikan sa verse number 8, my son. Pag-abot sa chapter 2, my son. Verse 1. Pag-abot sa chapter 3, my son. Sabi pa, tambag yun is papa. So, pag-abot sa chapter 4, my children. Pag-abot, abot sa chapter 5, my son. Amen? Pag-abot sa chapter 6, my son. Salamat sa Ginoo nga ang puntas Ginoo nga anak ta niya. Sa pagkiling ng mga Proverbs, mga kiling ng ipanood, para din natong mga anak sa Ginoo, may son. Chapter 7, verse 1, mga gabon, yun siya, my son. So, kung mo na sa Bible, mga kaigsunan, salamat nga sa Bible. Verse 1 says, my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with it, hindi mo na ikabuhan niya, hindi mo, thou shalt, so thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. So, yun na. Okay, number 3. Okay. The third word, kinigitawag discretion. Meaning the power or right to decide or
ikaw mismo maka-decide ka kung sa insaktong muhalon. Meaning the power or right to decide. Okay, maka-decide ka ba? Dili kayo. Ato kasi mga asawa, dahi, pinagmanang, makada, dahi, saan ni dahi? Dito ba, uy, nagbahay ka kung naong ka. Tama mo? Daghan ng fathers, dili ka parang mag-decide. Dahil ikaw na mag-decide nila, dahil ikaw na bahala na dahil. Di ba? Di ba din? Di ka kabarang mag-decide na pinagdagal ka problema. Ay, no, ikaw na. Ay, dahil ito lang ikaw. Ayaw, Lord, forsake me. Tama mo? Discretion about sa ito pagkakayo. Dunay time sa atong kinabuhi ka. Kailan mo decide ko? Wala kayo freedom to decide. Dili kayo mag-agad kasi mong barkada. Mag-agad, anihan. Hindi mga dili kabiyak silang barkada o yung mga dili o kabiyak sa barkada ninyo. Wala may saktong discretion. Di man yung mo kabiyak, by the way. Inahalang ka mga friends. Amen? Friends. Dili na ito pututlor ang atong mga connection sa mga gana na ito. Dili na ito pututlor. Kinahalang ka nila. Pero barkada na gani, ako pasabot sa barkada, nasa influence niya ni mo. O ikaw po na-influence ng ito nila. Di ka ka-decide kung wala sila. Mga kaigsunan, kung naakay Bible, naakay equip ka sa Bible, knowledge sa Bible, naakay understanding sa Bible, sa panahon sa naaka sa decision making, kamalo ka kung saan. Mo na purpose sa Proverbs. Sige sa Bible. Proverbs chapter 1, verse number 4. Sige sa Bible. May to give subtlety to the simple and the young man knowledge and discretion. So chapter 2, verse 10. Chapter 2, verse 10. When the wisdom entereth into the heart and knowledge listen to the soul, discretion shall preserve thee, understanding shall give thee. Kung sa discretion, hindi nga, ikaw mismo ang ihimong desisyon. Ganun mo, hindi mo yung pinagdaling. Yung pati, yung naong dahil. Kami nagagawa ko ang tayo yung puta. Tingnan, hindi mag-yun. Discretion na ako pa. Hindi mag-yun doon. Nang talagang doon na wapa doon. Hindi mag-yun yung pili. Mauna yung sa kasing-kasing. Niya pa masugot na ka. Sugot na ako. Sige, George, dali na George. Ako pwede na. Ang sa iyang ngayon kay si George. Oh. Okay, verse number 12. To deliver thee from the way of evil men. Nganong kailangan kanin? To deliver thee from the way of the evil men. Huwag kayong saktong discretion. Kuyog-kuyog na kasi kong barkada. Ako ngayon na si Baboy. Kung ba, meron na yung kinabuyan sa barkada o sa isa may nagtulo, yung papawag tulo mo, siya din sa barkada. So, once ka na equip ka sa Bible na kaigsunan, this Bible, the Word of God, will deliver you from the evil men.
judgment. Hindi siya may kasalanan nila. By the way, pinanong ko. Uy, kung sulbag ganit ang problema, uy, ano ganyan? Ano, Papa, ayaw mo paminaw sa usaka dahil ba sa iyo. Doon tao ang sumbong mo, ang nakaunang sumbong, wala na magpasabot nga, mo na ni isang to, kaya nakaunang siya sumbong. So, mo? Palitang nasumbong na siya, nakaunang sumbong, ayaw, paminawa lang, pero ayaw sa hatag o judgment. Ayaw sa hatag o conclusion. Paminawa sa itong isa. Sabot mong paminaw. Wala na magpasabot nga imong tawag mo, hindi kasama ni mo dito. Paminawa sa. Sabot mo, di ba? Amen? So, imo na na. Dahil usa pagkamuhatag o judgment. Amen? Karon, asa man ta nakakuha mga insaktong judgment, aron makabangan ta sa atong judgment ang pinagpuputan. There goes the Proverbs. Muna magbasa ka sa mga Proverbs. Mina mo, grabe ang atong resources. Grabe ang atong tinubdan sa kaalaman ba? Naadal sa Bible. Sayang nga dili nato tagag higayon ang pagbasa, pagsabot, o pag-apply sa Bible. Kasi ka sa Bible, sa sunod, sa verse na, gimo na lang sa Bible mga kaigsunan, Proverbs chapter 2, verse number 6. Kasi ka sa Bible, verse number 6, the Lord giveth wisdom, of his mouth cometh knowledge and understanding. He laid up sound wisdom and righteousness, and he is the butler of them that walk uprightly. He giveth the paths of judgment and preserveth the way of the saints. Mga kaigsoon, paminaw sa Panginoon. Kung saan mo pag-insakto hatag o judgment God, huwag kang mabasa sa Bible. Now, verse number 9, then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, ye every good path. Then last, wisdom. This is kining proverb. Kami naman, hindi nga. Basahan ng yung Bible. 14 naghahanap na rin wisdom. Balik ko na ba? Wisdom to acquire money. Gusto ka wisdom yun? Nasa Bible. Nakaingon ko kung nakabaro lang ko aning ang mga principles 15 years ago. I-apply na ko. Ay mo na, ako na pinamtan na rin. Pero ako niya, sayang. Wala ko masabot, hindi ko magpastor. Magpastor gagawin. Pero lahi ang ako ang wisdom. Kaya lang wisdom sa savings, naman sa pagpupulo. Savings, Proverbs chapter 6 na siya. May ito ko lang sa mga ants, nagtigong o mga pagkaon nila. Wisdom. Savings, investment, pagpuhunan, mga puhunan. Di ka ka-negosyo, tuwa kay puhunan. Pero, naana na yun.
Na may angkat na ka, angkat ka rin, angkat ka sa mga goods, dahil bayaran ng limo. Ang panahon sa Tupperware sa ulang, ito na tapal yun. Tapal ka, ang imong ipakukan ba ang bayad. Kung kamo kung nagkuha, kung sa niya, goods or product, kailangan masaligan mo nga, pagkuha ninyo, ibayad dahil sa ninyo. Sagot mo na, angkat ka o manok. Ilang ang manok? 180 ang kilo. Masuk ba? O yawan eh, 150 ang kilo. Dahil imong ibalik sa kusilihan o 170. Doon na kayo hindi. Ako, so, nakakuha kay kunan. Ang imo lang integrity. Amen? Nakapon na sa Bible ang integrity. So that is good. Wisdom. Okay, so what's that verse about? Proverbs chapter. Okay, minute. Wisdom is the quality of having experience, knowledge, and good judgment. The quality of being wise. Good sabot na acquire mo ang imong eksaktong kaalam towards sa imong eksaktong knowledge. Sa imong experience o sa diya nga imong nang gibuhat doon na kay good judgment o makaingon sila nga wow, nakakinawisdom ng tamanan. Amen? Ay wisdom. So what was about practical? Wisdom is the application of your knowledge, your understanding. Mo na yung application. Kung saan hindi mo, ano mo. Okay. Last verses. Mga verses. Proverbs chapter 1. Verse number 20. Okay, jadi tak? Kita mau main. Si wisdom, nagyo na. Si wisdom, nagsikisik-singkit, oy! Cry without just goes, oy, pagkuha na mo, balik yan ang wisdom, oy, sudah mo! Oy! Mau na si wisdom, oy, mata na mo! Oy! Oy, kung sige mo nagsilpon niya, oy, sige mo nagsilpon. Baik na yun lang ako. Wisdom cried without, she uttered her word, her voice in the streets. Yes, so, verse number 21. She cried in the chief place of the covers, in the opening of the gates, and the city she uttered her words. Saya ingat dito. How long is simple? Sabi ko anak, kinsa nagkaroon ang word na simple. Simple kaya na siya katawa. Wait to brush. Ako wala. Ako ganahan kayo ko, hihinan ko sa una nga, simple kaya na sa Pastor Paul, simple kaya na siya. Hindi ako itanong ang Bible. Hindi ang word na simple eh. Another word eh nasa way utok pa. Dili siya gusto complicated, dili gusto pressure, dili gusto konsadya, gusto lang sayo ng pang-trabaho. Muna ito ang simple. Imbis, minuto na niya ang iyang kwarto. Muna niya ang kanito na lang. Pero simple na. Sabi isda, imbis isubay, pagkutang pagdama sila agin, butang sa hindi kami karaw ang butang bukog. Ano man? Simple.
simple. Wala na lang. Simple. Nakuha. Sa unang kailangan may kuha ng tawag kong simple. Pero kung kita na sa Bible, hindi na rin na simple. Daghan na ako dahil gusto taginan ng tag-simple. Beso-beso lang yung buhok. Balik, ransa-ransa sila. Ang balay na karalakas lang, bahala na hiwi, ilis parado, bahala na kiri. Simple. Di ba? Ang kiri, ang isa na butangan, ang isa wala. Simple. How long is simple ones will you love simplicity? And the scorners delight in the scorners, the fools hated knowledge. You hate knowledge. Verse number 2 together. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Ako takatuluan, limutan niya kitulad, pero di ito ka maminaw. Kaya ginasing mong otok, simple. Verse 24. Because I have told you and refused, I have stretched out my hand, and no man regarded. Sikong panawag ko sige, pagkita mo dito, wag ka maminaw, yung wisdom. And you love simplicity. 25. But ye have set at naught all my counsel para sa mga pastor. Hindi na ni pastor na ayaw mo pag-uya mo ka delivered. Undelivered. Ayaw mo pag-uya mo sa'yo. Balikan. Ayaw mo pag-pinapulan si Juanes pastor. Sige, papulan na yung hapon. Sige. Nawa na yan. Gawin sa lang yung kinabuhi. How would none are you if you would none of my reproof? Di yung ka mangin, manginaw. 26. I also, kami naman, isa na sulat. Kung di ka mo-adapt sa wisdom, na others Bible, sabi mo na sa ganito, I will laugh at your calamity. Magkalisod-lisod na ka, tagan ka anak, isipon, ikutuwa, dahil lagi kagit yung ulo, yung balay, kahirit-hirit, niya, ikaw talaga, takiang ka, ikaw sa pag-aral ka, luya ka mo. Naman kasi kung pakit mo, ada, baptis pa, kapan na, imong kiyama santos. Diba ko na isong sa tuwa? I will love at mock at your calamity. This is verse number 27. When your fear cometh as a desolation, your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Sige mo, kuyawan ka, mayroon sa wisdom. Sapa na. Wala. I told you lang ang boto, yung boto, wala. Ang minsan wala. Hindi natin ka na ayaw ato juga. Ang awal mo. Oh? Okay. Ang isulti ninyo. Kaya hindi kami nang ulit. 27. Then they shall call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Wow! Kasakitan na. Sige ka po sa Ginoon, Lord. Hindi na naway.
example, di pa eskwela ka taro, ang taro eskwela, ituluan ka, wakal ka to. Ang itabo, na mo na naging kinabuhi. Awa, ano sa akin? Saan na rin mo ka to? Di na mo ka. Nanagaka. Sige, anak, sige, verse number 7, verse. Then they hated knowledge and they just fear the Lord. Wow, mamaya yung dipili, and ikot yung kamaros ginawa, verse 30. They would none of my counsel. They despise all my reproof. Verse number 31. Therefore shall they eat the fruit of their own way. Mo na na resulta, muna bunga sa imong kanta nga, I did it my way. Their own way. Muhammad, ikaw mo yung pili at resulta na sa pili. Pero kung imo pa lang ibutang ang knowledge sa Bible, knowledge, kung niya imong isabot ang Bible, knowledge understanding, doon ang takay sa sakong discretion or sakong pagkets. That's all. Resulta na ng gusto. Pero mabutan tayo ng nakanawa yung Ginoo sa mga Ginoo. Linugod na tayo. Maka mo, nindot ka yung kaya ka inutuwado. Pero hindi na maasod sa iyong motor. Lumahin mo pala ito, bilang mo. What a faithful God. What a faithful God. Bili mo, lumahin mo pala tinig na himalo, anak ko, ako isaksak sa yung utok, pinawag, o sabi yung pinabuhin, pagkalito kita. Pero sayang. Hindi mo i-apply ang inyong nilalaman. You'll sing that song, What a Faithful